The essence of sacrifice. Ang theme natin this month is about sacrifice. Living sacrifice. Dito sa talatang binasa po natin, isang kwento, totoong kasaysayan na naranasan ng bayan ng Diyos doon sa Egypt. Sa loob ng 400 years, sila po ay naging alipin at pinahirapan doon sa Egypto. Until finally, when the fullness of time has come, isinumin ng Panginoon si Moses para iligtas ang kanyang mga kababayan mula sa pagkaalipin doon sa Egypt. And according to the story, ayaw silang payagan na palayain ng Paraon doon sa Egypt. Hanggang sa ang Panginoon ay nagpadala ng mga salot. 10 salot yun. Itong binasa po natin, ito yung kahuli-huli ang salot. Napapatayin lahat ng panganay, lalaki, tao, o maging mga hayop ay papatayin. Pero bago yung 10 salot na yun, may mga naunang salot. Ang tubig ay naging dugo, nagkaroon ng pagdagsak ng napakaraming langaw, napakaraming palaka, locust, kadiliman, nagkaroon ng mga pigsa yung mga tao. So hanggang ikasyang nasalot at nagmatigas pa rin yung Paraon, ayaw silang palayain. At ito na yung final judgment ng Panginoon sa kanila, na lahat ng panganay ay papatayin. Mapatao o mapahayo. Ngayon, ang instruction ng Panginoon sa mga Hebreo, para huwag kayong madamay doon sa salot na darating sa Egypt. Kasi nasa Egypt to sila eh. Ang salot ay paradala sa Egypt. At naroon din sila sa Egypt. At ang sabi ng Panginoon, upang kayo ay makalaya o kayo ay makaiwas doon sa salot na paparating, ito ang inyong gagawin. So nagbigay ng instructions ang Panginoon sa kanila. Instruction na kinakailangan nilang sundin. Nang detalyado. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kinakailangan nilang sundin ng ayon sa instruction yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. At ang instruction, ang utos ng Panginoon sa kanila, itong buwan na ito, i-reset natin ang taon. Kung meron man kayong nakasanayan na cycle ng taon sa Egypt, hindi nyo na yan susundin. Because this month will be the first month of the year for you. Ito yung magiging unang buwan ng inyong taon. Lang battery. Lupot pa rin po siya. Sound check. Check. Hello, man. Okay. So ito ang magiging unang buwan ng inyong taon. Okay? At sa unang araw ng buwan, bibilang kayo ng 10 araw. Sa ika-10 araw, pipili kayo ng tupa o kambing. Ilang taon? A year old. Hindi pwedeng tumanda doon sa taon. A year old. Anong requirement? Lalaki. Walang kapintasan. So lalaki, walang kapintasan, a year old, without blemish. At aalagaan nyo yan from 10th day hanggang 14th day of the first month. So ilang araw? 4 na araw. Sa ika-10 araw,
Pipili sila, kambing o tupa, kailangan walang kapintasan, lalaki, 1 taong gulang, at ito ay aalagaan nila from the 10th day of the first month hanggang sa 14th day of the same month. So, 4 na araw nilang aalagaan. Then on the 14th day, at twilight, kakatayin yung kambing o yung tupa at ito ay lulutuin nila sa apoy. Hindi ho pakukuluan, hindi minaga, kung hindi inihaw sa apoy. At sa gabi na yun, ito ay kakanin nila kasama yung tinapay na walang libadura at yung mapait na gulay. Kakainin nila buong pamilya. At kapag ang tupa ay malaki para sa isang pamilya, tatawagin nila ang kanilang kapitbahay at sila ay masasalo-salo, kinakailangan mauubos na lang yung karne. At kung merong mga matira, kinaumagahan, ito ay susunugin sa apoy. Another instruction ay, sa pagkatay ninyo sa tupa, yung dugo ay inyong kukunin at ito ay ipapahid nyo sa hamba ng inyong pintuan at sa itaas ng pintuan ng inyong bahay. Dahil sa gabi na yun, yung salot ay daraan. At sino man na may masumpong ang dugo sa kanyang doorpost, ang anghel ng kamatayan ay lalampas lang sa kanya at hindi sila mapapahamak. So, hindi nangyari. Nung sila ay mag-prepare, kinatay yung hayop, pinuha yung dugo, nilagay sa doorpost, kinain yung hayop, mga kapatid. The same night, ano nangyari? Nagkaroon ng malakas na sigawan, pagtangis doon sa Egypt. Bakit? Kasi yung mga panganay na lalaki at pati yung mga hayop, lahat ay nagkandamahan. Ano sa tingin ninyo ang lakas ng palagoy, ng ingay nung gabi na yun? Kung ang lahat ng pamilya, sino ba pamilya na walang panganay? Kung meron mga anak. Di ba lahat meron? Sino rito panganay? Tasa kamay lahat ng panganay. Kung kayo nabuhay sa panahon na yun, patay kayo. Mga panganay. Pati yung mga anak nyo, kung panganay yung anak ninyo, basta panganay. Kung meron kayong alagang hayop, lahat ng panganay, patayo. Eh, ang daming panganay dito. Eh, isipin nyo, ito yung isang nasyon, isang bansa. Eh, lahat ng pamilya na naroon, may mga panganay yun. Kaya sa gabi na yun, mga kapatid, napakalakas ng ingay, napakalakas ng pagtangis dahil lahat ng firstborn ay namatay. Now, tandaan po natin, maraming mga bagay dito sa Old Testament. Bagamat siya ay ordinansa, pero meron siyang itinuturo. Meron siyang lesson na itinuturo. Bagamat ito'y literal na nangyari, pero meron siyang spiritual truth na itinuturo. So ang Diyos, hindi lamang nagbigay sa kanila ng ordinansa, kung hindi nagturo sa kanila ng isang spiritual na katotohanan sa pamagitan ng mga object, sa pamagitan ng mga seremonya, okay, sa pamagitan ng mga kapistahan na kanyang institute. Ibig sabihin, ang Diyos hindi lamang nagbigay ng ordinansa sa kanila, kundi nagturo sa kanila ng spiritual truth through visual aid. Alam ito mga teacher, di ba? Gumagamit kayo ng mga visual aid. Para saan ba yung visual aid? Aid gano'n eh. Aid. Tulong. Para ano? Mapadali ang pagpapaunawa sa mga estudyante. Okay? Ngayon, yung visual na yan, kinakailangan, bukod sa nakikita ng mata mo, pero kinakailangan naiintindihan mo, ano yung nasa likod na lesson mo?
Halimbawa, pag nagturo ka ng color, yung color orange, anong pinapakita mo ng dalawa? Orange. Diba? Orange. Pero the lesson is not about the orange. Yung pinapaintindi sa'yo, hindi prutas. Ang pinapaintindi sa'yo, kulay. Okay lang? Pag ang tinuro sa'yo ay kulay blue, anong pinapakita na picture? Isa, sky. Pero yung sky, minsan may white. Pero kapag clear ang sky, blue. Minsan naman tubig. Pero the lesson is not about the sky or yung tubig sa dagat. The lesson is about the color. Kinakailangan mo mong mamisyon. Baka kasi nag-focus ka doon sa picture, sa image, na mismo yung lesson. Hindi mo nakuha yung talagang ibig sabihin. Halimbawa, another example. Pag sinabi ng Bible, ang buhay ay kagaya ng bulaklak. Anong lesson? Bulaklak? No. Ang lesson ay buhay. Ano ba ang buhay? Ang buhay ay maiksi. Pastor, hindi ko maintindihan kasi yung bulaklak na yan, 3 buwan na, buhay pa rin. Kasi plastic ko yan. Pero kung totoong bulaklak, kung totoong halaman, hindi mo yan makatagal. Sa ngayon, nakatukad ka diyan, kinabukasan o after 2 days, 3 days, malalantayan. Yun yung lesson doon. Yun yung buhay. Ang buhay ay maiksi. So sa Bible, ano man yung mga nakita natin dito na in-institute ng ating Panginoon, huwag lamang natin tingnan yung literal meaning niya, kung hindi ano yung spiritual truth or lesson na tinuturo nung mga experiences na yun, nung mga objects, nung mga celebration na kanilang ginagawa sa lumang tipan. So balikan natin yung in-institute ng ating Panginoon na Passover dito po sa Exodus chapter 12. Passover. Isa-isahin natin. On the first month of the year. Ito ang gagawin ninyo. So tayo, pag inaisip natin, first month, anong sumasakit sa isip natin? January? First month of the year. Sumasakit sa isip natin, unang buwan ng taon, January. New Year. Pero ano ba yung gustong lesson na bigay ng ating Panginoon doon? It's not about the month. Bagamat literal yun, na naraset yung kanilang kalendaryo. Pero ano yung lesson doon? This will be the first month of the year for you. Ano bang meaning nun? Ang meaning nun, this is your new beginning. Ito yung magiging unang cycle ng taon ng buhay ninyo. Kasi binibigyan sila ng Panginoon ng panibagong simulain. Binibigyan sila ng Panginoon ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay. That's the lesson. It's not about the month. It's about new beginning. It's about new life. Bagong buhay. So yung order, yung pasimula ng buhay nila, yung unang bagay na dapat nilang gawin. On the first month of the year, anong dapat gawin? Anong instruction sa kanila? On the 10th day, ipili kayo ng tupa. Tupa. Lalaki, walang kapintasan, a year old, aalagaan niyo. So this is about sacrifice. Pero huwag tayong maligaw. Huwag tayong mamislead. Dahil hindi lamang ito ordinansa na tumutukoy doon sa tupa na isasakripisyo. Merong lesson dyan na tinuturo. At ano yung tinuturo ng Panginoon? Ano tinuturo niya rito, mga kapatid? Ang tupa ay lesson na tinuturo sa atin na without sacrifice,
there is no beginning. Ano yung point? Kung walang sacrifice, walang pasimula. Kung walang sacrifice, walang buhay. Diba, yun naman yung lesson dun eh. Yung dugo, ilagay niya sa doorpost. Kasi sa gabi na yan, kung yung siyang nasalot, hindi kayo pinalaya, sa gabi na yan, through that sacrifice, through that blood, makakalaya kayo. Sa pamagitan ng sacrifice na yan, yung angel of death, salot na darating sa Egypt, mamamatay lahat ng panganay. Through that sacrifice, hindi kayo mamamatay. So ano tinuturo ng sacrifice? Kasi ang nakikita natin, sacrifice, dedo eh, patay. Diba? Yung nakikita natin, sacrificial lang, pinatay. Pero sa Panginoon yung lesson, kabaliktaran sa pananaw natin eh. Ang lesson na tinuturo ng sacrifice is actually new beginning and new life. Buhay. Pangatlo, ano tinuturo ng sacrifice? Ano tinuturo ng sacrifice? Doon sa lesson, itong narrative nito. Pangatlong itinuturo ng sacrifice, ang sacrifice, ang totoong sacrifice, pinipili at pinaghahanda. Pinipili at pinaghahanda. Tayo, yung prinsipyo ng tao. Diba, pag pipili ka, ang pipiliin mo yung, usually ang pipili natin yung medyo, ano na yun, hindi na nakakapaghinayang. Yung hindi ka na manghihinayang. Halimbawa, pag bibili ka ng damit, pipiliin mo yung medyo lubang-luma na, kasi hindi mo kaya sakripisyo, ibibigay yung bago. Kung papipiliin ka sa dalawang anak, sinong sa sakripisyo mo, titibagin mo. Dito na lang pasawayan. Ititira mo yung sa akala mo. Diba, minsan ganun yung kaisipan natin. Okay? Pero anong tinuturo ng sacrifice dito sa narrative na nabasa natin? Ang tunay na sacrifice, pinaghahandaan, at ang tunay na sacrifice, merong value. Merong halaga. Sipin mo, pipili ka lalaki, tupa, a year old, without blemish. Ibig sabihin, pinili yun. Yung pinakamainam sa karamihan. On the 10th day, ang alagaan mo. Hindi pwede. On the 30th day, doon ka lamang kukuha, doon ka lamang magpe-prepare. Hindi pwede basta-basta. Hindi pwede last 2 minutes, doon ka lamang mamimili at doon ka lamang magsasacrifice. Hindi. Preparation. It's very important. Yun yung tinuturo ng sacrifice. Pagpili, the best kind of sacrifice. Pang-apat, anong tinuturo ng narrative dito? Bukod sa preparation and the best offering. Pang-apat na itinuturo sa narrative nito mga kapatid. Anong oras nila kakatay mo? Anong oras nila kakatay mo? Anong sinabi doon? Ang twilight. Walking by why? Ano ba yung pag madaling araw, ang tawag ko? Tagalog. Madaling araw sa English ay dawn, di ba? Oh. Pag hapon, pagdulog ng araw, ano tawag doon? Sakit silid? Ano yung sa English? Dusk. Pero ano yung twilight? Bakit sinabi ng twilight? Agaw ang dilim at liwanag. So, pwedeng madaling araw yun, pwedeng paglubog ng araw. Okay? Kasi yung salitang twilight, nag-aagaw yung dilim at yung liwanag. An intermediate state that is not clearly defined.
malabo. Intermediate siya. May konting liwanag pa, pero narito na yung dilim. In between. Anong message nito yan? Anong message, mga kapatid? Alam niyo ba, paano magsimula ang araw ng Panginoon sa araw natin? Sa kultura nila, maliwanag yun, itindihan nila yun. Ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yan ang isang araw. Sa atin, ang araw sa atin, nagsisimula alas 12:01 ng midnight, tapos magtatapos ng alas 12 ulit. Sa ibang kultura, ang araw ay nagsisimula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Sa ganung parang nila sinusukat ang araw. Pero sa Panginoon, kahit basahin ninyo yung book of Genesis, at nagkagabi at nagkaumaga ay unang araw. Nagkagabi at nagkaumaga, ikalawang araw. Bakit ganun yung concept of time ng ating Panginoon? Nagsisimula sa gabi. Bakit nagsisimula sa gabi? Ngayon, yung gabi bang ito, complete darkness? Itong nakatingnan mo. What's it? Complete darkness. Bakit tinako ng Panginoon on the 14th day of the month? Kasi yung cycle ng buwan, ano yung pinakamaliwanag na mukha ng buwan? Di ba sa kalahatian ng buwan, which is full moon? Eh, bakit tinako ng Panginoon? Bakit tinako ng Panginoon on the 14th day? Because that is the middle of the month, and in the middle of the month, yan yung pinakamaliwanag na gabi. Dahil ayaw ng Panginoon, natatakot sila sa gabi na wala silang liwanag na magtatanglaw sa kanilang katulad. Ano ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun. So anong lesson tinuturo dito? Bakit kinakailangan patayin doon sa twilight? Doon sa panahon na it's not night, it's not day. Ay transition period na hindi mo mawari kung maliwanag o madilim. Ano yung lesson? The lesson is complete trust in the Lord. Na hindi tayo pababayaan, hindi sila pababayaan ng Panginoon, na tumakas sa kanilang paglaya sa Egypt, na hindi sila patnunubayan ng Diyos kahit sa panahon ng kadiliman. Ang Panginoon ay naroon, hindi sila iiwanan, hindi sila pababayaan mga kapatid. So kung ito ay contextualize natin sa buhay po natin, anong lesson ang tinuturo po nito? Tandaan natin ang sakripisyo na inialay ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. That's the beginning of our year. Diyan nagpasimula yung totoong buhay. Ngayon, tanong ko kayo isa-isa. I-recall ninyo, anong araw kayo o anong petsa kayo tumanggap sa Panginoon? Tandaan niyo pa ba? Ha? Be honest, siguro yung hindi nyo na ma-record, hindi nyo na maalala kung kailan yun. Significant ba yan sa inyo? Tandaan nyo ba anong buwan, anong araw, anong taon kayo na tumanggap sa Panginoon at nabaptize? Tasa kamay, magbigay ng sagot. Sinong specific tanda niya? Sister Baby. April 24, 1994. 1994. April. Tanda pa niya. Kalonso. Ako na, alam mo. Anong tanda mo? Anong taon? Yung araw na ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang kisuma. Hindi malimutan.
Sister Analita, November 25, 1998. Dapat hindi natin nalilimutan eh. Anong birthday nyo? Tandaan nyo? Imposibleng malimutan ang birthday ninyo. Bakit? Mahalagang petsa yan. Hindi mo yan malilimutan. Oh. Anong petsa ng inyong kasal? Tandaan nyo? O pinipilit nyo kalimutan? Hindi mo malilimutan yan eh. Bakit? Mahalagang yugto yan ang buhay mo. Imposibleng makalimutan mo yan. Okay? Itong sacrifice ng ating Panginoon, bakit ito in-institute? At bakit sinabi ng Panginoon, isi-celebrate nyo ito taon-taon sa buong panahon ng inyong henerasyon at ng inyong lahi. Bakit? Kasi kung meron mang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan at huwag kalimutan, ito yung araw ng ating kaligtasan. Bakit? Iyon yung unang araw ng taon natin. The first day of our year in serving the Lord. Pinakamahalaga. Mahalaga pa yan sa January 1 na celebration ng mga tao. Mahalaga pa yan sa kung anong mga kapistahan na pinagdiriwang ng tao. Bakit? It's about life and death. New beginning yun eh. Bagong simula. Naiintindihan ba natin yung mga narrative sa Bible, yung mga kwento sa Bible? Ang sabi sa Romans chapter 15, anong bagay na isulat ng una, na isulat para sa ikatututo natin? Nakukuha ba natin yung lesson? Nakikita ba natin yung visual aid ng Panginoon? Bakit ginamit ka ng Israel? Yung kanilang mga experiences upang maintindihan natin yung spiritual truth na dapat nating maunawaan. Kasi kung hindi natin yung naiintindihan, we miss the lesson. Nagiging kwento lang yan, nagiging illustration lang, pero hindi natin na-absorb yung talagang meaning ng sacrifice. Yung essence niya. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. The lesson about dietary law in Leviticus chapter 11. Bakit meron dietary law? Ito yung mga clean, ito yung mga unclean. Ano ba ang lesson sa dietary law? Para maging fit ang katawan? Kasama yun. Para humaba ang buhay? Well, kasama rin yun. But what is the lesson behind dietary law? Ang lesson dyan, hindi lamang para maging fit ka, ang lesson dyan is about holiness. Be ye holy for I am holy. Di ba? Pero bakit may pagkain? May mga hayop na clean at unclean para sa inyo. Because God is using a visual aid para maintindihan mo ano yung malinis sa marumi. Because holiness is about holy living. Holiness is about what is clean and unclean. Kaya pag nakita mo yung dalawang klase ng hayop, clean and unclean, anong lesson? Anong karakter, anong katangian meron sa hayop na yun? Diba? Tingnan nyo yung unclean. Ano yung halimbawa ng unclean sa Bible? Baboy. Diba? Baboy. Ngayon, visual aid yun. The Lord is teaching them about cleanliness. Ano ba ugali ng baboy? Yung baboy, kahit iket mo yan, paliguan mo, baboy pa rin yan. Pag nakakita yan ng lupa na medyo babasa-basa ng puti-puti, kahit pag pinaliguan mo yan, pag nakakita yan, tatakbo pa rin yan. Maglulublob pa rin yan, magtatapisaw pa rin yan. So ano yung lesson doon? Ang holiness. Hindi ka babalik doon sa marumi. That is holiness. So, kung sila tinawag ng Panginoon, ang lesson doon, huwag kayong maging kagaya ng baboy.
Kasi malinis na kayo. Inalagaan na kayo. Kinakailangan sumusunod kayo. Kaya nga ginamit na halimbawa ng clean animal yung tupa. Bakit yung tupa? Nakikinig sa salita, ang tupa ay natuturuan, ang tupa ay sumusunod. Bagamat may ugali rin ang tupa na kinakailangan tuwid. Pero hindi kagaya ng baboy na lahat na lang kinakain. Di ba ganyan ng baboy? Kaya naalala ko nung function kami ng pinsan ko sa Leyte. Walang CR, kasi CR may ano lang, merong sako. Tapos may hukay, merong dalawang tabla, makinakailangan sintado pa. Sako lang. Libre, may probinsya. Tapos, nung tinuro sa akin yung CR, first time ko makagamit ang gano'n. Ang binigay sa akin, isang tabo at saka pamalo, kahoy. Hindi ko para saan. Itong tabo, alam ko para saan ito, may tubig. Pero itong pamalo, para saan ito? Basta, dali mo doon. Ayun pala, kailangan paluin mo, may lululusog na mga biik, mga baboy. Ang baboy ganun eh. Kung saan nakuha yung visual aid for you to discern what is abominable and what is holy. May itong kwento ito, mga kapatid, about sacrifice, Passover. Ano tinuturo nito? Hindi beginning. Hindi natin ito dapat kinakalimutan. Kailan ka tinawag ng Panginoon? Anong taon? Diba? Kailangan simula ang bagong buhay. Diba? So that we can walk in the newness of life, ay yung tinuturo ng Bible. Bagong simula yun, bagong buhay. Kailan simula? Sa sacrifice ng ating Panginoon. Kaya nga, yung lesson na tinuturo dito, without the sacrifice of Jesus Christ, wala tayo dito. Without the sacrifice of Jesus Christ, wala tayong buhay, wala tayong pag-asa. Anong tinuturo dito? Yung sacrifice ng ating Panginoon, hindi mong itsugin. The best sacrifice. Pinaghandaan niya. Pinili ng Ama. The best kind of sacrifice. Hindi naging sapat ang alay ng mga pare sa lumang tipan. But once and for all, ginawa ng Panginoon isang pag-aalay na pinakamainam na handog according to Hebrews. Pinakamainam na handog. Pinagandaang mabuti. Isang buhay na ganap. Isang buhay na banal. Inihanda niya yung kanyang katawan at inialay sa Panginoon. Naiintindihan ba natin yung spiritual truth behind the Passover lamb? Now, Jesus Christ is our Passover lamb. Siya yung ating Passover lamb. Siya yung sakripisyo. Yung penalty of death. Tingnan niyo, no? Ang sino mas sumampalataya sa Panginoon, ang sabi ko, lumipat na mula sa kamatayan tungo saan? Sa buhay. Ano niyo yung judgment ng Panginoon? Hindi ang pagkakasan ng tao. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Pero saan tayo niredeem ng ating Panginoon? Diba, niredeem tayo doon sa penalty of death. Ngayon, paano nang naganap? Paano nangyayari yung pagtubo sa atin sa pamamagitan ng sacrifice na ito? Paano nagaganap ang justification? Paano nagaganap ang redemption? Ang redemption ay nagaganap through sacrifice. Sa pamamagitan ng alay at handog ng ating Panginoon. Kaya nga, ito'y, substitution, yung doctrine ng substitution, imbis na tayo ang magbayad, Jesus paid the price. That's the essence of sacrifice. Paano ng Diyos, na Diyos ng pag-ibig,
And at the same time, Diyos siya ng justice. Di ba, God is love. Siya yung Diyos ng pag-ibig. Marami ang sasabi, kung siya yung Diyos ng pag-ibig, bakit kinakailangan katulad ng kamatayang tao? Kung hindi siya ng pag-ibig. Bakit kinakailangan magdusa ang tao? Bakit kinakailangan mamatay? Bakit merong penalty? The wages of sin is death. If God is God of love, bakit kinakailangan patawan ang kamatayan ng tao? Ha? Kasi hindi pwedeng i-violate ng Panginoon yung isa niyang attribute. God is holy and God is just. God, tandaan niyo ha, God is holy and God is just. God is love. Ngayon, kung siya God is love lang, panay pag-ibig lang, where is justice? Kung hindi niya papatawan ng kabayaran yung kasalanan, nasa ngayon ang justice. Kung hindi niya papatawan ng kamatayan or ng penalty yung kasalanan, where is holiness? Di ba mababiolate niya yun eh? Ang holiness is separation eh. God is holy. Banal siya. Ngayon ang tao nagkasala. Can he violate his attribute? Kaya walang choice ang Panginoon. Kinakailangan maging God of love pa rin siya and at the same time holy and just. Matagal na panahon ang tao pinaparatang ng Panginoon. Panginoon, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, why there's so much suffering in the world? Diba? Yung problem ng evil, kung ang Diyos ay nag-exist, bakit may mga pagdudusa? Bakit may mga suffering? Kaya na parang mabura ang mga katanungan ito ng tao. Ang akusahan ng Panginoon na hindi siya Diyos ng pag-ibig dahil ang tao ay nagdurusa, ang tao ay merong sumpa, taglay-taglay, suffering and death. Once and for all, ang Panginoon pinakita niya ang kanyang pagiging Diyos ng pag-ibig. Sa anong paraan? By sending His own Son. Yung kanyang butong na anak. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The highest expression of God's love is the death of His Son on the cross of Calvary. Now, that is sacrifice. Ngayon, ano kaugnayan niya sa atin? Ano kaugnayan niya? Kasi ako ay sinner, ikaw ay sinner. Anong ginawa ng sacrifice na yan? Wala naman siya kasalanan eh. Inosente siya eh. Hindi pwedeng patawan ng judgment yung taong hindi nakasala. Pero ang ginawa ng Panginoon, ipinakita sa atin that God cannot violate His attributes. So God is love by sending His Son, and God is just. Anong ginawa niya? Yung kasalanan ko, nilagay sa ating Panginoon Kristo. Yung kasalanan mo, nilagay sa ating Panginoon Kristo. Yung kasalanan natin lahat, kasalanan ng buong mundo, inilagay sa ating Panginoon Kristo. As a form of God's judgment. Judgment, hindi na para sa iyo, kundi judgment para sa kanyang sinisintang anak dahil ang kasalanan natin ay inilagay sa kanya. Siya yung naging substitute. Siya yung naging pampalit na dapat tayo yung magbata, dapat tayo yung magbayad, mga kapatid. Pero inako ng ating Panginoon Kristo upang ipakita sa atin that God is love and God is just. He cannot tolerate sin. At gaano kalalim na pag-ibig yun? Yung justice, nilagay niya doon sa kanyang anak. So that you can live. Upang ikaw ay mabuhay. Upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa.
upang ikaw ay matubos, upang ikaw ay huwag dumanas ng kamatayan, upang ikaw ay huwag maligaw, upang ikaw ay magkaroon ng bagong sikulain. That's the essence of sacrifice. Naiintindihan ba natin yung visual aid ng ating Panginoon? Naiintindihan ba natin yung lesson? Nagigit ba natin yung spiritual truth behind sacrifice? O ito'y isang kwento lang? O ito'y isang nakakalungkot at isang nakakaantig damdamin na kwento? O naiintindihan natin na ang kwentong ito ay merong lesson na tinuturo sa atin na without the sacrifice, wala tayo dito. Without the sacrifice, wala tayong bagong buhay. Without the sacrifice, hindi maliligtas. Papahawakan pa rin ang naghihintay sa atin. Dapat maintindihan natin, today is the 30th day of the month. Sa 18, Friday, di ba, ano yun? Mahal na araw? Nag-coincide dyan sa Passover ng mga Hudyo. Today is 13th day. Tomorrow is the 14th day. No. 18. Bawas ka ng 4 na araw. 18 minus 4. 14. Okay? Sa lunar calendar, this is the 10th day of the month. Kasi yung 14th day of the month ay sa 18. Kuha nyo? Ngayon, ang utos sa atin ng Bible, we must present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Maiyahanda mo ba ang alay sa Panginoon? Illustration lang ito. Again, yung lesson na pinuturo dito, yung truth, yung katotohanan, yung lesson sa likod ng mga visual, ng mga illustration. Ang point ay, kung ang paraan ng paglilingkod at tatanggapin ng Panginoon ay ang sakripisyo na ibinigay ko. I-apply natin sa sarili natin. Anong sakripisyo ang ibibigay mo sa Panginoon? Anong sakripisyo? Wala iba eh, libuhan. Pagbuhay. Yung buhay natin. Pero ano kasing buhay? Ano kasing buhay? Buhay na pinaghandaan. Buhay na pinili mo. Pinagpasahan mo. Tanungin ko kayo mga kapatid, bago tayo dumako sa panalangin. Pinili mo ba itong buhay na ito? Ito ba ang buhay na pinili mo? Yung pagiging Kristiyano? Yung paraan ng paglilingkod mo? Yan na ba yung the best? Pinili mo ba yan? Ano kaya kung ang Panginoon nang siyang magagrado sa klase ng sacrifice na ibinibigay natin? Masasabi kaya natin na malakas ang ating loob na sasabihin, the best yung aking offering. The best sacrifice yung aking handog. Masasabi kaya natin, tinanggap ito ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng dayaan ang sarili natin. Tanging ikaw ang makapagsasabi kung anong klaseng sacrifice ang inalay mo sa Panginoon. Is it the best sacrifice? Ito ba yung pinaghandaan? Ito ba yung talagang pinili mo na pinakamainam? Ito kaya itatanggapin ng ating Panginoon? Dahil tandaan po natin, without sacrifice, we cannot please God. Without sacrifice, we cannot approach the throne of grace. Kaya natin, tumayo mo.